tayo dito sa napakagandang balitang ito. Pero balita ko, 3 yung murder charges na ipinataw kay Digong. Kaya nga itong mga DDS na parang hindi talaga nakakaintindi or sinasadyang magbobobobohan, 3 lang naman daw pala ang charges ni Digong na minamaliit nila. Ibig sabihin, 3 charges lang, dinala-dala nyo pa sa ICC. So dito po sa Philstar, nabasa ko, breaking down the ICC's charges against Duterte. 3 counts of crimes. So 3 nga lang. So para sa mga DDS, hindi naman pala ganun kabigat. At madaling malulusutan yan ni Digong dahil magaling yung kanyang abogadong si Atty. Kaufman. Basahin ko po yung balita ng Philstar. Detained former President Rodrigo Duterte has been charged by prosecutors of the International Criminal Court o yung ICC with crimes against humanity over killings in Davao and nationwide during his presidency. Deputy Prosecutor Manny Mandiaye Niang filed a 15-page document charging Duterte with 3 counts of crimes against humanity of murder, covering incidents from 2013 to 2018. Prosecutor said at least 76 murders and other violent crimes are included in the filing, but noted the actual scale of victimization was significantly greater. So, 3 lang yung charges pero kasama doon yung at least 76 murders. Makinig po ang mga DDS. The prosecution charges the murders and attempted murders below, although the actual scale of victimization during the charged period was significantly greater as reflected in the widespread nature of the attack. Sabi po yan ng prosecution. Niang said Duterte was criminally liable for the following. Count 1. Davao Death Squad killings. The first charge concerns killings in and around Davao City during Duterte's time as mayor and alleged head of the Davao Death Squad from 2013 to 2016. Covers 19 victims across 9 incidents. The victims were alleged drug pushers and thieves. During this period, the prosecution said that the attack was primarily concentrated in Davao City, carried out predominantly by city police and non-police hitmen comprising the DDS o yun nga pong Davao Death Squad. Count number 2. High-value targets during presidency. The second charge involves killings of alleged high-value drug suspects during Duterte's first year as president from 2016 to 2017. Covers 14 victims across 5 incidents. Victims were labeled as high-value targets, often for alleged involvement in drug manufacturing or syndicates, and some were listed on the PRRD list. Police allegedly accessed a covert reward system ranging from 50,000 to 1 million pesos per target. And count number 3, barangay clearance operations. The third charge involves killings and attempted killings during barangay anti-drug operations when Duterte was president from 2016 to 2018. Covers 45 victims, specifically 43 murders and attempted murders in 45 incidents. Victims were alleged lower-level criminals, including drug users and small-time pushers. Perpetrators were members of the National Network of Police, Philippine Drug Enforcement Agency officers, and non-police hitmen. So kung papansinin po natin, ang nakalagay po dito sa kasong isinampa nila kay Digong ay nagsimula noong 2013 hanggang 2016 nung siya pa ang mayor ng Davao at 2016 hanggang 2018. Tanong, naging presidente naman si Digong hanggang 2022. Bakit hanggang 2018 lang itong binabanggit dito sa charge kay Duterte? Dahil nga po, ito yung time na tayo ay miyembro pa ng ICC. So from 2019 na sinabing wala na tayo sa ICC, wala na pong jurisdiction o wala nang pakialam ang ICC sa atin. So kung meron man, naganap na mga killings during that time, 2019 hanggang 2022, kung saan presidente pa si Digong, wala na pong habol ang ICC doon. Okay, so maliwanag po na ang hinahabol lang ng ICC
ay nung time na miyembro pa tayo ng ICC at hindi pa tumitiwalag si Duterte sa International Criminal Court. Maliwanag po yun, ha? Ano ang estado ng kaso? The ICC pre-trial chamber postponed the confirmation of charges hearing after Duterte's lawyer, Nicholas Kaufman, said on September 9 that the former president's medical condition was progressively deteriorating and that he was not fit to stand trial. Na para bang basta na lang tayo maniniwala, no? Dahil ngayon po sana, September 23, ang pagbasa o yung confirmation of charges. Humilin nga si Kaufman na ipagpaliban muna. Actually, may sinabi pa siya na scrap na lang Huwag nang ituloy ang hearing dahil ang condition daw ni Digong ay palala ng palala at hindi na siya fit to stand trial. Pero basta na lang ba ganon? Samantalang Duterte's anti-drug campaign left a government-reported death toll of 6,000. Human rights groups, however, estimate the real number of killings at up to 30,000. Many of them small-time drug suspects. So akala ni Kaufman, hindi mapapansin ng taong bayan na ano ba yun? Parang halatang halatado naman. Bigla na lang lumalala ang kondisyon ni Duterte at hindi niya na kayang humarap sa trial. Dahil sabi nga niya, Digong is already 80 years old. Pero bakit itong si Chavit Singson? Chavit Singson is 84 years old and yet nagawa pa niyang mag-walk of shame sa EDSA. Dahil nga ba, nalubog sa kahiyan si Chavit Singson? 84 years old na yan, ha? Nakapaglalakad pa. At kung ano-ano pang mga alegasyon ang binabato kay President Bongbong Marcos. Digong at 80, samantalang nung andito siya, bago siya nahuli, malakas pa siya sa Canabao, nakarating pa ng Hong Kong, kung saan binanatan niya si President Bongbong Marcos, tapos biglang-bigla, hindi na siya fit to face trial, at biglang-bigla, lumala na ang kanyang kondisyon. Paano naman tayong maniniwalang lumalala na nga ang kondisyon ni Digong, samantalang yung kanyang anak na si Sara Duterte, ay sinabi pa na nag-aalala ang kanyang ama sa nangyayaring korupsyon daw sa Pilipinas. Parang nakalimutan ni Sara Duterte na yung ama niya ay tinaguri ang most corrupt noong 2017. Tapos sasabihin niya na nag-aalala ang kanyang tatay dahil sa korupsyon sa Pilipinas. Ayon po dito sa balita, FPRRD frustrated na umano sa kalagayan ng bansa dahil wala itong magawa. Ibinunya ni VP Sara Duterte na nagiging pabago-bago ang mood ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga isyu ng pagbaha. Anya, mismong si FPRRD ang nagsabing ayaw niyang maramdaman ang pagkadismaya dahil wala rin siyang magawa. Dagdag pa ni VP Sara, nag-usap sila matapos itong humarap sa kamera kung saan natalakay ang politika, mga palpak na flood control projects at ilang personal na usapin. So, kung nag-uulyanin na itong si Rodrigo Duterte, bakit pa sila nakakapag-usap tungkol sa politika, mga palpak na flood control at yung kanilang personal na usapin? Lumalala na pala yung kanyang kondisyon. Hindi na pala siya fit para humarap sa trial. Bakit i-stressin pa ni Sara Duterte ng kung ano-anong balita ang kanyang ama? Hindi ba dapat huwag niya nang bigyan ng dagdag problema or isipin itong matanda? Kung concern ka sa iyong ama, bakit mo pa siya bibigyan ng mga nakaka-depress na balita? Pag-uusapan niyo yung flood control, di ba panahon pa ng tatay niya, aminado si Digong, na malala ang korupsyon sa DPWH? Meron ba siyang ginawa? Wala naman Kung talagang concerned si Sara Duterte sa kalusugan ng kanyang ama, na sinabi ni Kaufman na lumalala ang kondisyon, hindi na nga daw makaalala kahit ng mga miyembro ng pamilya, buti pala, kilala pa siya ng tatay niya nung sila ang nag-usap. As it is, stressful na po ang nangyayari kay Digong. Although, may magandang balita naman si Sara Duterte. Dahil sabi niya, mayroong isang bansa na handang kumupkup sa kanyang tatay kung sakaling mabigyan sila ng interim release. Na medyo mahihirapan yata si Sara. Dahil kung ano-ano mga pinagsasabi niya, baka yung pa ang magpapahamak sa magiging desisyon ng ICC kung bibigyan siya ng interim release. Kahit nasabihin na may bansa o ilang bansa pa ang handang kumupkup kay Rodrigo Duterte, kung mapapahamak naman siya dahil sa kadaldalan ni Sara Duterte, wag ganun. Isa na nga kasi doon, yung sinabi ni Sara na i-jailbreak na daw si Duterte. 16 million naman daw ang bumoto kay Rodrigo Duterte, lahat pupunta sa dahig, siguro bibigyan ng pamasahe o kakaltasin sa pera ng bayan, tapos i-jailbreak na.
Saka yung sinabi ni Sara na nakikipagkutsabahan daw ang ICC kay Pangulong Bongbong Marcos na mariing itinanggi ng ICC. Sabi po ni Fadi El Abdallah, ICC spokesperson, the ICC is a judicial institution. It is not a political institution. And as a judicial institution, there are independent and impartial judges elected by 125 states parties. These judges will only deliver justice. They don't take any political considerations into account when they are deliberating about important judicial matters. Kasi tinan mo yung gusto palabasin ni Sara Duterte, nakikipagkutsabahan daw ang ICC kay Bongbong Marcos. Tapos basta na lang mamaliitin ni Sara Duterte at sasabihin na nakikipagkutsaba ang ICC kay Bongbong Marcos. Well, sa bagay magtataka pa ba naman tayo, yan ang style ni Sara, ang maliitin ang mga kalaban. Kung maliitin nga niya si President Bongbong Marcos, ganun-ganun na lang eh. Akala ba naman niya, madadown niya or mapapabagsak niya si President sa ganyan style niya? No way, Jose. So hintayin po natin kung ano ang susunod na hakbang ngayong na-file na yung charges against Rodrigo Duterte. At sa mga galawan ng kanyang anak na si Sara, mabigyan pa kaya si Digong ng interim release?